So para po pag-usapan yung panganib ng gambling addiction at kung paano naman din po matutulungan yung mga nalululong po sa sugal, ay makasama natin si John T., ang chairman po ng Bridges of Hope Philippines. Magandang gabi po, Sir John. Good evening po. Good evening po sa inyong lahat at sa mga nakikinig. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong show. Yeah, Sir John, narinig niyo naman siguro yung yung kwento ko before kita i-intro na may mga may mga nasa paligid natin na nalululong eh. Tapos pag minsan nadadamay tayo sa problema dahil siyempre kailangan nila ng tulong, so tutulong ka pero minsan nagiging madalas yung paghingi ng tulong, so bibigyan mo pa rin ng tulong hanggang sa lumayo ka na lang kasi hindi mo na matulungan. Paano ba bilang kami nakapaligid sa mga ganito? How can we actually really help? Hindi help para lalo silang malulong, kundi help talaga na para sila ay makaahon. Okay. Well, lagi kong sinasabi, every time I talk to families, when they come to me for help, ang sinasabi ko lagi sa kanila is paying their obligations or cleaning up their mess will really not help an individual who's addicted to gambling. Ang nangyayari, nai-empower at nagiging nai-enable at natotolerate natin yung habit. So what I tell families, of course, to seek professional help. Kaya sa amin, marami kasing Pilipino na undiagnosed. Hindi alam ng gambler na meron pala siyang genetic or predisposition na hindi niya nakikita na pwedeng maging sanhi ng addiction sa gambling. Oo. So, na-mention niyo po, yung sabi niyo po, genetic. So, yes. Parang namamana yung habit? Ganun po ba? Namamana yung addiction. Ibig sabihin, genetically, you're predisposed. So, you will notice na kung sa ating, nung lumalaki tayo, may mga bagay na may mga kaibigan tayo na kayang magsugal at kaya ring bitawan ng pagsusugal. Pero tayo, pag nagsugal tayo, dire-diretso. So meaning you are predisposed compared to to your friends. So meron kang genetic factor na hindi mo nalalaman because you were not diagnosed. Yeah. Okay. So meron pong genetic factor, pero ano po yung kadalasang kwento po ng mga nalululong po sa online gambling, for instance? Yes. Ang kadalasang kwento is it starts with, yayaan, just like drugs and alcohol. Yayaan without them knowing exactly who they are and what they are, and if they are genetically predisposed. Pag niyaya sila, nagustuhan nila, they have experienced a cloud-9 feeling. Hindi na nila makakalimutan ito. Ang brain will record the cloud-9 feeling of winning. So, syempre, pagka meron kang cloud-9 feeling of winning, magsi-switch on ngayon yung genetic na sinasabi ko sa iyo. Para siyang invisible switch sa brain natin na nag-turn on yon when the cloud-9 feeling or the neurotransmitter secretes happy chemicals, excessive happy chemicals into the brain. So hindi niya yon makakalimutan. Marirecord na yun ng brain niya, tapos paulit-ulit niya nang gagawin. Hahanap-hanapin niya na yun. Hahanap-hanapin yung feeling na yon. Since sinabi po ninyong genetic, itong mga kabataan, ang dami pong kabataan na nalululong daw sa online gambling. Kasi you can gamble for ang taya as low as, tinanong ko kanina, yung naglalaro ng scatter, no? For kahapon pala yon, as low as 25 centavos. And convenient, nandito na kaagad sa ating phone. And the worst is, kung wala ka ng pera, since nakalink dati sa mga e-wallets, may loan feature Meron. Yung e-wallet, so mag-loan ka na para makataya ka. So may mga ganitong kwento po. Gaano po kalala ang epekto nito sa pamilya o mga pamilya ng mga nalululong? Well, sobra, no? Bridges of Hope has 15 centers, and all 15 centers are seeing an incredible increase into our admission. No, most of our admission are gamblers nowadays. So when it comes to being affected by it, we see a lot of people come in for help nowadays when it comes to gambling. Tapos ang mga pamilya, syempre, they are not aware of the science or the explanation why this is happening. All they can do is, pagka hinilapitan na sila ng kanilang sons and daughters saying na, "Ma, may utang ako," they end up cleaning it up for them. Tapos uulit-ulit. Hence, nagiging harm na siya.
So, sabi nyo nga po may increase no sa Bridges of Hope na mga admissions itong mga nalululong sa sugal, no? Ano pong Oo. ginagawa ng Bridges of Hope lalo na dun sa mga walang kaya, walang Yes. connection, Yes. ganun. Well, Bridges of Hope, the reason why we became big is because we also pay it forward. Kasi we're a private center, so people come to us and they pay us for our services. Pero in return, what we do is we actually also have 20 charity patients that we accept on a yearly basis. Yung mga charity patients natin, they end up after treatment, they end up working for the center also. So it's something that we are proud of, that we're happy to announce that we are doing our part, but we can only do so much. Because remember, we pay for the food that they eat there. Wala namang kami nakukuhang suporta sa gobyerno. Wala namang kami nakukuhang suporta sa kahit kanino. Kami lang talaga. We're practically rowing the boat alone, helping individuals that come into our doors. Nakikita ko nga po, Sir John, yan, sa video ngayon yung inyong mga tanggapan. So parang welcoming naman. Kung gusto talagang pumunta nung kailangan ng tulong, ay pwede talaga silang pumunta dyan. Yes po. So, well, paano nga ba? Pupuntahan kayo, saan ba sinabi niyo marami kayong Yes po. branches, pero Yes po. so that's all over the Philippines or dito lang po sa Metro Manila? All over the Philippines. We have as far as Cebu, in Lapu-Lapu. We have one in Naga. We're currently building in Legazpi. We have one in Batangas, in Laguna. 2 in Cavite, in Imus, in Amadeo. There's one also in Parañaque. That's the main center. We have one in Quezon City. We have one in Binangonan, Rizal. We have one in Bulacan, in Baliwag, Bulacan. We have one in Cabanatuan, Ecija. We have one in Angeles, Pampanga. We're currently building in Puerto Princesa also. We are also currently building in Tarlac. Sir John, kayo naman ay nasa social media. Pwede kayong mahanap ng mga baka nanonood ngayon at gusto ng tulong kasi no? Oh yes po. We have a hotline number, sir. They can reach us in this number anytime, 24/7. So marami kami nasasagip na buhay. Minsan madaling araw tumatawag, yung mga taong gusto nang kitilin ang kanilang buhay dahil malaki na ang kanilang utang sa sugal o kaya hindi nila maproseso yung feelings nila o yung traumatic event sa buhay nila. Wala silang matawagan. You can call us using the cell phone number, the Globe cell phone number we have as a hotline. It's 0917-509-8826. Okay. Ulitin ko lang po, 0917-509-8826. Hotline po ng Bridges of Hope para sa mga gustong makakuha ng tulong po sa inyo. Yes. John, isang practical question na lang na pahabol. Kasi parang yung iba, parang iniisip, meron pa bang lunas to? Talaga bang after ng treatment ay meron pa talagang magandang kinabukasan pa after nga nung kanilang pag-accept na may problema ako, nagpunta sa inyo, tapos may treatment kayong gagawin. Sabihin, talagang paglabas ay may kita na may future pa. Yes po, isa po ako sa mga nakagraduate sa programa. Ako po ay isang taong natulungan po ng center. Nung paglabas ko, binili ko po ang Bridges of Hope. Hence, that's why I'm part of it. That's why I am the chairman of Bridges of Hope, is because once upon a time, I was once exactly like them who was helped by the program. And now, a living example and paying it forward to the community. That's good, John. So talagang sa mga nawawalan ng pag-asa sa tayo ng mga nasa paligid ng mga nalululong, ay akala natin wala ng pag-asa. Ayan po, meron ng example na there's something positive na pwede pang mangyari sa inyo when you go there for treatment. Sir John, paano po malalaman kung parang papunta na doon? May mga senyales po ba na magiging addict na tong taong to? Yes po. Behavior will manifest the telltale signs of addiction. So ang mga magulang dapat ma-educate sila maigi na if you find that your daughter or your loved ones are behaving differently, seek help.
call us. It doesn't cost you anything to consult with us, to talk to us. We will guide you. We're Pag ready. sinabing behaving differently, parang yung out of character na yung mga ginagawa nila, no? So kung dati laging nandyan siya kasama nyo sa dinner, ngayon parang laging naglalak sa kwarto, parang ganon. Nag-iiba yung mga habits niya. Yes. Isa yun sa telltale signs. Yes. Any others po? Any other mga senyales po para po we can watch out for these? Well, if you have loved ones who are unmotivated, who isolate themselves from the family, who does not function the way they should. So, for example, if someone is 18 years old, they need to function as an 18-year-old. Yes. If someone is 30 old, they need to function as a 30-year-old. If someone is a father, they need to function as a father. Yeah. So if they are not functioning or behaving the way they should, then seek help. Hindi yan po pwedeng, hindi, siguro he's just going through a phase. No, call us. We will help you. We will coach you properly. Correct. Okay. Sir John, thank you ha. At nagulat kami doon sa inyong admission, pero at the same time parang yun yung ray of hope para sa iba, no. So thank you for doing that, at mabuti at kayo na may hawak ng Bridges of Hope para marami pa kayong matulungan. Thank you po. Thank you po. Salamat po ng marami. Thank you. Si Sir John T. po yan, chairman po ng Bridges of Hope Philippines. Para sa mga gustong... Yung number. Oo, yun. Yun na yung sasabihin ko. Para sa mga gustong mag-connect, no, magpatulong sa Bridges of Hope, mga kapatid, yung mga nalululong sa kahit anong bisyo, 0917-509-8826. Ito po yung hotline nila. 0917-509-8826. Hindi nyo pong kailangang memorizein yan ngayon. Pwede nyo pong balikan ang sa totoo lang, April 15, 2025, August 15, 2025 episode dun po sa YouTube.